Sa mundong ito, hindi ka pwedeng mapagod kung hindi ka pa mayaman. Kailangan natin maghanap ng pagkain habang hindi pa sumisikat yung araw. Ito ang buhay ng isang nagmamanok. Yung travel time ko is 30 minutes to 45 minutes papunta dito sa Manukan galing sa bahay. 6 a.m. na ako nakarating dito, pero napakain po ni Papa ang itong mga manok natin ng 5:30 a.m. Sa oras na 6 a.m., 30 minutes na sila nakakain. Nangingitlog na yung iba. Mas maagang magpakain, mas maraming produksyon yung ating mga manok. Pero bago yan, gusto mo bang magkaroon ng 1K? Mamimili ako ng mga lucky sharers na palagi nagsishare ng mga videos natin. Kaya, share mo na. Paki-heart mo na rin. Gusto ko lang i-share yung the night before that day. Ang order nating sisiw is 2,000 chicks. Hindi pa nga nangingitlog yung manok, bayad na po yung mga sisiw. Kapag ganito kalaking mga incubator, yung ginagamit kong temperature is 39 degrees Celsius. Yung purpose niyan para ma-maintain hanggang sa baba yung temperature. At hindi ma-delay yung pag-hatch. Ready na ang candle pen ko para mag-candle ng mga itlog. Mula 254 eggs na itlog, yung baog po dito is 2 trays. Ibig sabihin, maganda na rin yung ating fertility. Yung mga Pinoy eggs, ibibigay yan sa simbahan. Yung may mga buhay na similyang itlog, nilagay na rin dito sa hatcher. 3 hatcher po yung ginamit ko dahil merong isang batch din dito na nag-hatch na rin yung kanyang mga sisiw. 11 PM na po to at hindi pa ako nakauwi sa bahay dahil nagkakalibrate pa ako to make sure na walang magiging palpak dito sa mga orders natin. 40.6 yung temperature dito. Balik tayo sa activity natin today. Kung napapansin nyo, konti lang po yung pugad, nagpipilahan kasi yung mga inahin na mangitlog sa isang pugad. Nadisgrasya yung ating isang bird. Isa ito sa pinakamabagsik kong rooster kaso masyadong matapang kaya nakipag-away palagi at nabali yung kanyang tahid. Kaya gagamitin ko siya ng Panamox at saka Intenso Premium. Gamot at vitamins para sa kanya. Gamot plus vitamins kasi equals bilis galing. Dahil pila yung ating bird, meron tayong iba-back up kundi yung ating big crown na Rhode Island Red. Isa ito sa pinakamaganda kong reserba. 5 days siya dito sa isolation dahil nasugatan siya. Nakipag-sparring din po kasi ito. Para makapag-breed agad at mas gumaling yung kanyang sugat, gumanda yung performance, vitamins, and gamot. Kung makikita nyo dito, mas malaki yung Rhode Island kumpara sa Barred Plymouth Rock. Pero kung sa bilog ng katawan at bigat, dun ako sa Barred Plymouth Rock. Pero itong Rhode Island Red ko kasi, selection ko po ito at talagang malaki talaga. Kita nyo naman yung tapay niya or yung crowns niya. Sobrang laki po. Take note, hindi pwedeng umaga maglagay ng another rooster sa breeding pen natin dahil mag-aaway. Dapat gabi po. Kaya yung babanat muna dito, yung light Sussex natin, yellow copper, yung ating panibagong black Australorp, malaki din po yung crown, matangkad. Isang vintage na Rhode Island Red, 2 Jersey Giant, isang black Australorp na malaki din, at yun si One Eye. Meron din tayong dinagdag dito na 2 Decal Browns. Always nyo pong i-check yung inyong mga manok. Kasi kapag meron pang maagapan, agapan nyo agad. Kasi kapag lumalayan, mas magagastusan kayo dahil medyo mahal na rin yung gamot at matagal yung gamutan. Dito sa breeding pen number 3, dito ko nilalagay yung para sa akin special dito sa manukan natin. Dahil dito, nagpuproduce tayo ng mga hybrids. No? Merong F1, F1B, F1P, meron ding F2. Yan. So dito, napapansin nyo, malalaki talaga yung mga manok. Dahil nga, special po sila para sa akin. Tapos, kapag itong mga manok natin, no, malalaki, magaganda, talagang magaganda, and quality yung mga anak nila. Ang isang rooster, kaya pong makapag-asawa ng 4 to 5 hens. So, yun po yung ratio natin dito sa pag-aalaga ng manok. At panatiliin nyo rin, merong mga reserba sa inyong mga manukan na roosters. Dahil para ma-minimize yung inbreeding, dahil nga meat production yung ating pinuproduce dito. At syempre, kapag merong mga disgrasya sa mga roosters natin, meron agad tayong pangrelyebo sa kanila. Itong bird natin, nakakasigurado ako na makakabalik pa to. Dahil yung kanyang tuhod malambot pa. Yan. Tapos, yung namagalang naman is yung kanyang paa dahil nga naputol yung kanyang tahid. So, itong tahid na to, medyo masakit yan. Meron akong manok, natanggal din po yung dalawa niyang tahid dahil nga sa kakapag-away. Yan. So, ito, magiging okay to pero medyo matagal pa. Siguro 2 to 3 weeks or baka abutin pa ng 1 buwan. Ito naman yung palatanda na hindi na makakabalik yung rooster. Yung rooster is medyo matigas na yung kanyang pa. No, kahit anong gawin ko, hindi na po yan magiging tuwid. Yan. So, kapag ganyan, hindi na makakabalik yung rooster. Makakapag-mate pa siya, pero malulugi siya ng ibang rooster. Hindi siya pwedeng i-free range. Yan.
So ito si Bossing, isa sa nagpasikat dito sa manukan natin, veterano to. Yung edad nito is nasa mga 18 months na. At sobrang galing nito mag-mate, sobrang lakas. Kaso nga lang, meron siyang mga karibal at pinalo siya dito sa paa niya. At dahil doon, di na siya makakabalik sa free range. So, ano na siya, retired na. At talagang remembrance dahil isa to sa pinakamalaki kong manok noon. Dahil 7 AM na mag-harvest na ako dito ng mga itlog. Thrice a day kasi kami nag-harvest ng itlog dito. Dahil dito, naiiwasan po namin na magkaroon ng cracks yung mga itlog. Dahil sa palagi din namin pag-harvest, naiiwasan na madumihan yung itlog. Sobrang stricto ko kasi kapag naglo-load ako ng mga itlog sa incubator. Gusto ko nakasanitize ng alcohol yung itlog at walang dumi. Kaya nakakasigurado tayo na maganda talaga at healthy yung mga sisiw na napuproduce natin. Napakasarap sa feeling na mag-harvest ng production everyday. Nag-harvest na rin ako dito sa ating mga Black Australorp. Napapansin ko talaga mas malakas mangitlog yung Black Australorp kumpara doon sa ating mga Rhode Island Reds. Pero yung mga hybrids natin, sila po yung number 1 about sa egg production. Alam naman talaga natin na kapag egg production ka at meat production, mas maganda kapag hybrids. Pero paano ba mag-produce ng hybrids? Siyempre, anak sila ng dalawang pure breeds, kaya kailangan pa rin natin mag-alaga ng mga pure breeds. Every Sunday, rest day si Mama at si Papang. Simba po yan sila. Kaya ako lang muna maiiwan dito sa manukan. Ang trabaho namin dito sa manukan is 2 to 4 hours a day lang. Iniwan namin lahat ng mga trabaho namin dati dahil nag-focus talaga kami dito sa manukan. Nakitaan namin ito ng potensyal dahil sobrang bilis paramihin ito kapag meron kang incubator. Hindi kami kumukuha sa mga fertile eggs para gawing ulam. Dito ako kumukuha sa mga bantams. Masarap yung itlog nila. Ang sukat na kanyang itlog ay kasing laki ng native chicken. Saan ka pa? Libre ulam na. Ganito naman yung mga setup namin kapag 5 days old na po yung mga chicks. Merong part dito na may ilaw tsaka may mating, meron ding part na risal lang. Ang sisiw na po bahala kung saan siya gusto mag-stay. Merong risal para maganda yung beddings nila. Merong mating para hindi malagyan ng risal yung tubig at pagkain nila. Yung tubigan malayo din sa ilaw para hindi po mainit na tubig yung inumin ng ating mga sisiw. Pure crumbles yung pagkain nila hanggang 3 weeks old. Itong mga sisiw din na makikita nyo, may mga buyer na po yan at bayad na po. Sobrang lakas ng bentahan ng mga sisiw natin ngayon dahil mura lang po yung benta natin. 60 pesos yung walang bakuna, 80 pesos naman yung vaccinated na ng B1B1, Lasota, plus infectious bronchitis. Ito naman yung mga sisiw, nakaka-harvest lang kaninang 4 AM. Marunong na po yan silang kumain at uminom ng tubig. At syempre, may buyer na rin din po yan. New update naman tayo sa mga incubators natin. Sa ngayon po, meron na po tayong 6 na setter at 6 na hatcher. Hindi dadami yung production mo kung wala kang incubator. Real talk po yan. About sa mga incubators, meron naman tayong tutorial sa YouTube and Facebook. Ika 18 days and a half pa lang po nito at nagkakapisaan na yung mga sisiw. Hindi lang po yan sa pagandahan ng incubator, kundi sa pagalingan ng pag-calibrate. Ako mismo nagkakalibrate dito. Hindi po ako na umaattend ng seminars. Lahat po dito ay based on my experience. Wala din po nagturo sa akin kung paano magmanok. Ang nagturo lang po sa akin ay syempre yung experience ko dito sa pag-aalaga ng manok. Dumaan din po ako sa trial and errors bago ko nakuha yung tamang timpla dito sa incubator. Hindi ko rin masasabing 100% mapipisa lahat ng itlog. Dahil kahit nga nanay talaga nila yung naglimlim or yung inahin natin, hindi po talaga mapipisa lahat. May mga hygrometers with thermometer akong ginagamit dito sa loob at meron din sa labas. Pero sa loob po talaga yung sinusunod ko. Merong analog, meron ding digital. Ito naman yung itsura ng hatcher kapag katatapos lang mag-harvest. Napakadumi po kaya dapat separate yung hatcher tsaka setter. Ito naman yung mga itlog na nasalang sa mga setter natin. Mag-stay po yung mga itlog dyan, 0 day to 18 days. Hindi po pwedeng 19 days kasi minsan 18 days pa lang may napipisa ng mga sisiw. Dati pangarap ko lang magkaroon ng maraming incubator at ngayon yung pangarap ko andito na sa harapan ko. Ito naman yung eksena, 8:30 AM. Masyadong na maingay dahil marami na po yung nangingitlog. Yan kasi yung ritual ng mga manok bago mangitlog at pagkatapos mangitlog, mag-iingay po talaga. 9 AM may dumating na po dito ng mga buyers natin. Nagpabook po yan sila ng 50 heads of chicks. Yung order po nila is vaccinated na. So, 3 months to 6 months na naman sila magbabakuna niyan. Sobrang saya din magkaroon ng ganitong mga sisiw. Lalong-lalo na ako noon, sobrang excited ako magpakain dahil madami yung nabibili ko. Bumiyahe pa sila ng almost 1 hour para lang makapunta dito sa manukan.
Repeat buyer na rin din po natin yan sila. At parang bibili na naman sa mga next hatching natin. Nawalan po ng kuryente dito sa incubators natin. Pero walang problema yan basta hindi mo lang bubuksan yung incubator. Hindi naman mamamatay yan kung hindi maabutan ng 24 hours na walang kuryente yung mga sisiw. Kapag ilang oras lang, okay lang naman. Pero magkakaroon ng delay yung iba sa hatching. After ilang minuto, may pumunta na naman ditong buyer at bumili ng mga breeders natin. Galing pa po silang Jensen. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Ito yung manukan natin dati. At ngayon, binakanti ko muna. Sentro kasi ito ng Pulumulok at paglalagyan ko to ng iba ko pang negosyo. Yan din po yung una kong bahay. Diyan ako natutulog dati kasama yung mga aso ko. At dahil sa pagmamanok ko, nagkaroon rin din po ako ng mga investment. Yung dati tinatanaw ko lang sa kalsada, ngayon andito na sa parking area ko. Sa edad na 25 years old, halos nakuha ko na yung mga gusto ko. Galing ako sa broken family at wala talaga sumusuporta sa akin. Sariling sikap lang. 2 to 4 hours a day lang nagtatrabaho, kumikita araw-araw dahil sa pagmamanok, may peaceful na buhay, walang inaapakan na tao. Ginagawa ko rin yung makakaya ko para makatulong sa ibang tao. Walang boss dahil ako yung boss. Nakalimutan ko. Ang misis ko pala yung boss. Pero yung importante, hawak ko yung oras ko. At higit sa lahat, hindi ko kailangan pumunta sa malayo para lang kumita ng pera. Mas malaki na ang kita ko ngayon kumpara nung OFW pa ako. Kasama ko yung pamilya ko hanggang pumuti yung buhok ko. Meron akong i-introduce na game app sa inyo. Ito yung palaging nilalaro ko. Pero sa mga hindi gusto nito, pwede nyo nang skip yung video natin. Ang larong ito ay tinatawag na Game 8. Pwede kang kumita rito habang nasa bahay ka lang. At dahil nanood ka ng video natin, meron itong promo sa comment section natin. Click mo lang yun. Parang pasok! Dito guys, sobrang daming mga laro at mamimili ka na lang kung anong gusto mong laruin dito guys. And by the way guys, kung gusto nyo mag-deposit, click lang natin yung plus dito sa taas. And yan guys, pwede ka mag-deposit gamit ang GCash, PayMaya, USDT. And dito guys, pwede kang mag-deposit ng 102 pataas. And kung gusto niyo naman mag-cash out dito, click lang natin yung sa katabi niya. And yun guys. And meron tayong mga promo dito guys. Kaya sobrang ganda talaga itong apps. At sobrang bilis mga laro dito. Dito tayo sa slot. And dito guys, kung gusto niyo maglaro, dito pwede kang tumaya ng 1 piso and 1,000 pesos. Tayo tayo ng 5 pesos dito. Spin lang tayo dito guys, mga par. Yan guys. Bali, meron tayong 100 na balance. Triple. Queen, Jack, 5 times. Lucky, 5 180 pesos guys. Diamond, 5 37, times. King, 5 times. 20, 5 times. Heart, 5 15, times. Club, 5 times. 112, Diamond, 5 times. 37. Yun guys, panalo agad tayo ng 450 pesos. Ganun lang kadali dito guys, mga par. Yun mga par, kita nyo naman panalo tayo ng 528 pesos. 100 lang yung puunan natin dito at sobrang bilis lang manalo dito. Kung gusto mo dito guys, click mo na yung link ko sa description, then mag-register ka na.